Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Naranasan mo na ba yung parang okay naman ang lahat sa buhay mo, ngunit may biglang dumating na pagsubok na hindi mo inasahan? Lagi kong naalala yung mga kapatid nating mga OFWs, lalo yung mga domestic helpers sa Hong Kong at saka sa Macau. Tuwing linggo, tuwing bakasyon nila, day off nila, sila ay nagkukumpul-kumpul sa ilalim ng tulay, ilalim ng building, sa daan, at sila ay bising-busy nagkakarga sa balikbayan box ng mga ipapadala sa Pilipinas. Grabe na talagang kita mo yung saya nila na naglalagay, yung sakripisyo para maipadala sa mga mahal sa buhay. At habang pinapanood ko sila, sabi ko, hindi alam ng mga mahal sa buhay sa Pilipinas, mga anak lalo na't asawa, na ang hirap nila doon sa Hong Kong. Yung bang ikaw ay masigawan ng amo mo, naghirap, pawis, pagod, kung minsan gabi na sila natutulog at ang aga pa nagigising. Pero hindi na nila ito sinasabi sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ang iniisip lang nila ay maipadala ang mga bagay na yon para maging masaya ang kanilang mga mahal sa buhay. Biruin mo, tuwan-tuwa yung mga mahal na nila sa buhay sa Pilipinas, pero hindi nila alam yung sakripisyo na ginawa ng kanilang nanay o tatay habang sila ay malayo. Iba pa yung pakiramdam na malayo sa mga mahal sa buhay. Hindi maintindihan ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng tao sa kanilang mga mahal sa buhay, ganun din ang Diyos. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo ngayon, siyempre namamangha yung mga tao dahil sa ginagawa ni Jesus ng mga kababalaghan. Pero wala sa kanya ang halaga ng palakpak. Ang halaga ay yung pinaalala niya sa mga alagad na darating ang sakripisyo, darating ang kanyang krus, darating ang kanyang paghihirap. Hindi nila maunawaan yung sinabi ni Jesus dahil iba ang iniisip nila kay Jesus. Isang tagapagtanggol, hindi bilang isang Mesiyas, kundi isang parang hari. Kaya nga, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na ang kaluwalhatian at paghihirap o sakripisyo ay laging magkasama sa buhay. Kaya may mga pagkakataon na hindi natin maunawaan kung bakit nangyari yun. Pero pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok, ang mga sakripisyo, ang mga kuminsan yung masamang pangyayari dahil alam niya na ito'y magbubunga at magdudulot ng kabutihan para sa atin at para sa lahat. Kaya kapatid, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon na sakripisyo at paghihirap o pagsubok, isuko mo sa Diyos. Sabihin mo na samahan ka ng Diyos. Maring hindi mo sabihing tanggalin, pero ang hihingin natin sa Diyos, ang hihingin mo sa Diyos ay bigyan ka pa ng lakas na buhatin ito, na harapin ito, na samahan ka ng Diyos. Dahil pagkasama mo ang Diyos, ay kagaya niya ang kaluwalhatian sa bandang huli ay mararating o makakamtan. Kaya kapatid, anumang proseso ang pinagdadaanan mo ngayon, laging tumingala sa langit, laging hanapin ang Diyos at hingin ang kanyang presensya. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless. God is good.